Yan. Magandang araw mga ka-basics. So meron lang tayo ngayon i-unbox at i-configure na bagong router. Yan. Sa box kasama niya yung manual, of course, router and yung power supply, at may kasama siyang isang LAN cable. Yung LAN cable kasi niya for ano lang, 4 pin lang. So hindi ko siya preferred gamitin, pero pwede rin naman siyang gamitin kasi 100 Mbps lang naman tong router na to. Yan. Para ma-configure, i-plug in lang natin siya and then ilagay natin yung WAN connection. So make sure na galing sa router nyo, sa main router, yung ikakabit nyo dun sa WAN. Ayan. So, pag nakailaw na siya ng ganito, naka-ready na siya, pwede nyo siyang i-configure. I-open nyo yung app, Mi app, dun sa cellphone nyo. Tapos, add router lang tayo. Ayan. Sundan nyo na lang yung nasa screen ng phone ko. Ayan. This time, nakikita siya, pero hindi ka makakapag-connect. Kasi kailangan physically connected dapat yung phone mo dun sa router. So, ang gagawin natin, pupunta ka muna sa settings, Wi-Fi, hahanapin mo yung wireless na binobroadcast ng yung router. So, yung Xiaomi. Tapos, connect ka lang sa kanya without password. Yun yung unang config niya, wala pa siyang password. So, pag connected ka na, ayan, mababrowse mo na siya, makakapag-connect ka na gamit yung application. Ayan. Tapos dito, makapag-config ka na. So, since yung app ko kasi ay naka-config as Singapore yung gagamitin ko. Pero kung nag-configure kayo gamit Philippines, pwede naman. Yun yung i-config nyo. So, nung una kasi Singapore yung naset ko. Tapos, dito ilalagay nyo yung password na gusto nyo sa router. Yung magiging wireless password nyo. Anytime naman pwedeng palitan to. So, pwedeng 1, 2, 3, 4, 5 muna. Tapos, para ma-next nyo na sa susunod na step. Yan, antayin lang natin. And then, ito, maglo-loading lang siya. Ang problem kasi dyan, madi-disconnect yung phone. Kasi syempre, nagkaroon na siya ng password eh. Ayan. So, pag natapos niya yan, magre-restart yung router. And then, disconnected na yung phone mo. Ayan, disconnected na yan. So, pupunta ka ulit sa settings. Mag-connect ka sa Wi-Fi. Yun nga lang, kailangan i-type mo na yung password na nilagay mo. Ayan. So, i-refresh lang natin kasi hindi pa nag-boot yung ating router. Ayan. So, pag nakita nyo na yung Xiaomi, siya na yon. So, ilagay nyo na yung password na sinet nyo. Yan, after nyo ma-input yung password, connected na kayo, balik na kayo doon sa app. Ayan, so makakapag-connect ka na ulit. At mayroon na siyang internet. Ayan. So, ang kagandahan lang dito sa app na to, basta may internet yung router mo, kahit na nasaan ka, naka-data ka lang, mababrowse mo siya, makikita mo siya. Kung makikita mo kung sinong connected, pwede mong palitan ng password. Ayan. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, yan yung settings ng ating Xiaomi router. So, pwede mong palitan yung pangalan. Kung ISP ka, di ba yung nagbibenta ka ng internet, pwede mo siyang gawing router. Tapos, makokontrol mo yung client mo. Hindi mo naman totally makokontrol yung mga activities, pero makikita mo kung may internet, pwede mong palitan ng password, makikita mo kung ilan yung usage nila. Kunyari, nagreklamo na mabagal yung internet, so makikita mo doon kung ano yung usage. Ayan. So, ang kagandahan nito, kahit wala ka sa network ni Xiaomi, as long as na-register mo na siya, pwede mo na siyang kontrolin kahit na naka-data ka lang, kahit na nasa ang lugar ka. Ayan. So, napaka-basic lang naman ng settings. Palit ng password, palit ng Wi-Fi name.
So, dito mo siya makikita lahat sa settings. Ayan, yung one connection mo, pwede mo siyang gawing static o kaya DHCP. So, ito napaka-basic lang naman. Makikita mo na mismo lahat sa app eh. Ibabrowse mo lang siya, andun lahat ng settings. Tapos, pwede mong kontrolin na, kunyari, may mga unwanted connection, mga nakakaalam ng password mo. Kahit hindi ka na magpalit ng password, pwede mong i-block lahat ng connected sa wifi mo. Tapos, pwede mo pang i-optimize yung wifi mo, yung wireless connection. Ayan. Tapos, ito mga basic function na importante sa router. Kasi, minsan yung humihina o pangit yung signal, ganyan. Tapos, pwede mo pang i-optimize yung firewall. Ayan, yung firewall. Tapos, sa dashboard niya, pwede mong, di ba yung mga, makikita mo kasi sa dashboard kung sino yung connected. Ayan. So, ayan, connected ngayon, isa pa lang. Pero, pag kinlik mo yung connection na, yung connected phone na yan, or kung ano man yan, pwede mo siyang i-block, add to blacklist ka lang. Tapos, para makita mo kung ano yung mga naka-block, o ano yung mga na-block mo na, kunyari, yung isang phone mo nawala ng signal, o nawala ng connection, baka na-block mo, makikita mo siya. Ayan. Block lang natin. Nag-check kasi. Ayan, ito yung blacklist. So, dito mo naman pwedeng i-unblock. I-edit mo lang tapos unblock o i-X mo para mawala sa blacklist yung phone na yon. Tapos, ang kagandahan, pwede mo pang, may QoS siya eh, na pwede mong, kunyari, pwede mong kontrolin yung isang phone, 12 Mbps lang, yung isa 10 Mbps. So, mahahati mo yung connection ng bawat phone na connected dun sa wifi mo. So, yun lang. Recommended ko talaga tong router na to kasi napaka-easy niya gamitin. Napaka-easy din i-configure. Ayun, thank you at sana ay nakatulong sa inyo yung video na to.